Maraming salamat po kay Sis Bing, palayan po kayong lahat. At isang magandang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malaking karangalan po na kayo ay makasama ko ngayong umaga dahil katulad yan ang binabanggit ni Sis Bing, yung mga nakaraang panahon, even dito po sa bayan ng Magsaysay, ay lagi pong mga pastor ang aking pinakikinggan. Hanggang sa ngayon po, po ba? Hanggang sa ngayon po, ayun pa rin. Kaya nga po, ako po'y puri ng ating Panginoon, ako po'y natutuwa dahil hindi ko po ini-expect, hindi ko po inaasahan ng ganitong pagkakataon na mga pastor naman ang makakaharap ko ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo at katulad niya ng binabanggit, tinanong po si Pastor B, ano pa pwedeng gawin, pwedeng masabi o pwedeng maibahagi. Pero bago po ako bahagi, lubos ko po ipapakilala muna ang aking sarili. Ako po si Leonardo Leo Corpus. 28 years po akong, 28 years and 8 months po ako naging pulis. Isa po ako sa mapalag na nakagraduate. Ibig sabihin po, isa po ako sa pulis na nakatapos ng aking servisyo sa ating bayan na kumpara po doon sa iba na makasamahan ko na hindi po sila nakatapos. Maaga silang nagre-retiro, gawa ng sa dami po ng problema ang hinaharap ng ating bayan, problema ang hinaharap natin sa mga mamamayan na hindi nabibigyan ng solusyon. Kaya po sa umagang ito ay ayoko naman po maglihim sa inyo kasi ang totoo po niyan sa mga nakaraang mga panahon na kami ay magkakasama ay nagkaroon po ayon ng idea o nagkaroon po kami ng mga pagpupulo sa iba-ibang bahagi ng ating lugar, ng ating bayan na ako po ay may plano na lumaban o inuulos. May plano po akong magserbisyo ng higit pa sa aking sarili. Yun po ang isa sa katotohanan. At doon po sa aking pagservisyo na yan ay tatlo lamang naman po yung programa aking gagawin. Hindi po napakarami. Tatlo lang. Unang-una po ay yung tinatawag natin service. Doon po sa service, nandiyan po nakapaloob yung mga servisyo gagawin natin sa senior citizen na katulad ng pangkaraniwang maririnig nyo sa lahat ng mamamayan sa bayan ng Magsaysay, yung mga libreng scholarship, hindi mamimili kung ang grade mo ba ay mataas o mababa, at marami pang iba. At pangalawa po, yung partnership saan po yan? Sa lahat ng ahensya ng gobyerno kung paano natin paunlarin ang mamamayan, kung paano natin papaunlarin ang ating bayan, yung po at marami pang iba. At yung pangatlo po ay yung development. Maramdaman po ng mamamayan na sila ay natutulungan ng ating local government. Hindi po yung mga naglalakihang mga building na pinapakita ng ating bayan na hindi naman kailangan. Kapag priority natin yung mas kailangan ng ating bayan. Ngayon po, ay hayaan niyo po na kaunti lang naman po ang aking ibabahagi. Alam ko naman po na ang bawat isa ay alam ito, yung siya sabi ko nga kanina, habang ako'y nagmumuni-muni, ano yung pwede kong maibahagi. Ito po yung aking naisip, yung sinasabi nga natin na dalawang batas dito sa lupa. Unang-una po yung batas ng Diyos, na alam po naman ang bawat isa sa atin yan, at alam po naman natin na yan po yung ating ginagawa natin sa ating sarili. Yun po yung internal aspect. Nakapaloob po dyan yung obligation ng bawat isa sa atin. Ano po, hindi mo na po yan pakakahabaan. At yung siyempre yung pagmamahal sa ating kapwa at yung paggalang. Yan po ay nasa Proverbs 20:27, yung Kawikaan 20:27. Ano po, kung babasahin ko, medyo haba tayo ng haba. At ang pangalawa po na batas ay yung batas ng tao. Kumbaga dito naman nakapaloob yung tinatawag natin external aspect. May pakialam ang batas, di ba? Tulad po ng bawa ng mga pagkakamali na nagagawa natin na hinihingi natin ng tawad sa ating Panginoon, mga pagkakamali na nagagawa natin sa ating bayan na dapat pa natin mabigyan ng solusyon. Kung nandiyan din po yan sa Genesis 3 hanggang 19 kung saan nagkamali si Eva nung siya ay parusahan ng Panginoon. Kaya tayo ay nabuhay sa kasalanan. Kung paano tayo nililis ng ating Panginoon. Yun po at
Ganun lang po kasi bigay ng bahagi at syempre po sa pamamagitan po ng pagsusulat ay pasensyahan niyo na po ako. Ako po ay dating pulis. Dating pulis, mahilig din po ako magsulat kaya dito ko lang po ipapahayag yung aking damdamin bilang isang kapatid sa pananampalataya. Katulad po yung letter C na pinag-isipan ko ng mabuti, ano ba yan? Kung babasahin mo ng buo, di ba? Kung babasahin mo ng buo, bago natin pagpatuloy ay bigyan muna ng meaning yan, yung capture mo na yan. Yung ano yan. Yung letter C po na yan, ito po yung commitment. Yan, di ba? Commitment. Tama ba yung spelling? Yan, commitment po, sabi niya yung pagtitiwala natin sa Panginoon, di ba? Yan po ay nasa Salmo 37 hanggang 5. Hindi po ako masyadong nag-aaral pa ng Bible, pero pinag-check ko pong isipin kasi nung mga nakarang pag-attend ko po nga sa mga ganitong pag-aaral, para akong nahuli ako. Kaya naisip ko, capture me, bigyan niya natin yung meaning yung capture me, kung ano lalabas dyan, kung ano po yung lalabas dyan. Kaya yun po yung naisip ko. Sabi niya dito sa Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. Sabi niya, ipagkakatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng inyong gagawin at magtatagumpay ka. Yun yung ibig sabihin ng sa commitment. Kaya pag pinagkatiwala natin sa Panginoon yung ating mga gawin, ay sigurado tayo po ay magtatagumpay. Amen po ba? Ang pangalawa po, yung action. Diba? Yung action, tinatawag yan ay sa Tagalog ito, pagsasagawa. Action. Ayan po ay nasa Marcos 11:24. Kaya sabi niya, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa akin, pagpalain umaasa sa kanya. Kaya bawat isa po kapag yung action natin sa pang-araw-araw natin gawain ay ating matutupad, ay sigurado po ang bawat isa po sa atin ay magpapalain. Ano po? Ganun lang po yan, ganun lang po kabilis. At yung letter P, yan po ay participation. Hindi naman po ako tawag dito. Yan po yung participation. Sabi niya yung pakikilahok natin, katulad ng binabanggit ni Pastor kanina, sabi ay wala namang salitang laylo sa atin. Kumbaga siguro video nag-refresh, no? Kaya nagkaroon ng revival doon sa hillside ba yan, Pastor, yung revival kahapon sa araw. Yan yung tinatawag natin pakikilahok. Diba? Sabi niya sa Bible verse Matthew 25:40, and the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Sabi niya. Sinabi na nga rin, tandaan ninyo na gawin ninyo ito sa isa sa mga kalagalit ko, siya man ay ang pinakahamak ako ang inyong tinutulungan. Parang ibig niya sabihin dito na kahit pinakahamak na tao, kahit pinakamaliit na mamamayan, na kapag ating tinutulungan ang Panginoon at ang ating pinaglilingkuran. Maraming salamat. Yun yung sabi niyang participation. At yung letter T po, trust yan. Pagtitiwala, di ba? Sabi yung pagtitiwala, kanino yan? Siyempre doon sa ating mga kapwa, sa mga tao na paligid sa atin, sa mga tao na nagmamahal sa atin. Doon sa Kawikaan 3 hanggang 5:6, sabi niya, ayon sa salita ng Diyos, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Siguro, yung tiwala natin, huwag mag-overconfident, no? Kasi baka tayo lumagapak pag sa bandang huli. Ayan yung sinasabi niya. At alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, siya ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Umiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So, ibig sabihin, magtiwala talaga tayo sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin. Trust doon sa capture. At yung letter, yun naman po,
yung tinatawag natin